Kamusta? Kami, eto ayos lang. Malayo-layo pa. Malayo pa sa pupuntahan. Kaya hindi kami tumitigil maglakad. Kung saan-saan nakatingin. Kaliwat kanan ng ingay. Sinasakyan lahat ng oportunidad. Kamusta na nga ba? Diretso lang ang lakad. Pero minsan kailangan mong huminto. Kasi dito mo malalaman kung saan ka papunta. Ayos lang kahit maingay, basta pakinggan mo lang yung masaya. Alam kong hindi madali, pero kaya natin to. Hayaan yung ikwento ko ulit yung nasimulan namin dito. Sabay tayong huminto at i-appreciate yung goodness ni God. Guys, look at Victoria. Ang ganda, diba? Yung mga nila dito, lugar, parang yung sinaunang mga buildings. Ganyan, no? Ayan. Sobrang clear ng daan. Sobrang quiet lang. Nung dumating nga ako dito, coming from Dubai, sobrang nanibago ko kasi ang tahimik talaga. Okay, saan daw ba naliligaw na tuloy ako kasi ang ingay ko eh. Ayan, ayan, ganyan yung bus nila. And then, sobrang dali lang mag-bus dito. Like, meron silang application. Ang tawag doon ay UMO. Makikita mo doon kung anong oras darating yung bus, kung ilang stop. And, accurate naman so far. Ayan, sobrang friendly ng paggamit ng bus. Ito nyo? I don't know if it's because Sunday ba ngayon, kaya talagang parang empty yung lugar. Ito nga pala yung bayanihan din. So, if you're new to Canada or Victoria, daan din kayo sa bayanihan because there are really a lot of Filipinos na willing to help and extend their support. Ayun, so akala ko late na ako. Actually, maaga pa pala. Panic lang talaga ako. Nandito na ako sa entrance ng post office namin. Later ko na i-vlog ko ano yung ginagawa din. Good morning! Hello! So, yan. 1:30 na. Kakalabas ko lang ng post office. Kita nyo, ang ganda naman po naman dito. Maambon pa rin. Whole day nga medyo maambon eh. Pero, hindi sila yung sobrang lakas na ulan. Talagang maambon lang. And grabe, alam mo, ginawa ko. Yung post office blessing kasi 10 minutes away lang siya from our house. Una, sinasamahan ko lang talaga si Louie maghanap ng work. Nakakita kami ng post sa Canada Post Office na wanted ng office clerk or parang attendant ng shop. Kung part-time lang din naman. So, green-up ko, wala namang mawawala. Blessing, tinanggap naman tayo. Kakatuwa nga si Lord kasi hindi na kami pinahirapan. Kasi, unang apply, unang beses lang kami nag-walk-in. The next day, tinawagan na agad for interview. Honestly, madali lang naman yung humarap ng work dito. Yun nga lang talagang tiyaga. And huwag mawala ng pag-asa. And of course, pray lang. Si Lord lang talaga yung magpo-provide ng lahat ng mga yan. Kung curious kayo, ano yung ginagawa ko sa work. So, sa post office. Hi guys, so andito ako sa post office ngayon. There you go. So, my job here is very simple. Ako lang yung nagre-receive ng parcel and ng letters nila. And maliliit lang naman yung boxes. There you go. So, whenever a customer comes in and then bigyan niya ako ng slip of her package, I just have to locate it here and then i-hand over sa kanila. Same thing with the letters. And same thing, so kung meron akong incoming na mga parcel, meron din tayong mga palabas. So these are our stuff na kailangan i-deliver. So nire-receive ko lang sila. Same thing like kung paano nag-work yung mga FedEx, DHL, ganun. So ako lang din yung maglalagay ng label and then mag-charge sa kanila and then isi-send off na to dun sa Canada Post Office. Sila na yung magsusort yan and magdi-deliver. So, yun ang trabaho ko dito technically. And ako din yung nag-in-charge sa machine. And normally, ang shift dito is about 4 to 5 hours lang in a day. So, ayan, sabog na ako kasi imagine, 24 hours na akong gising. Partida kasi kahapon nag-church kami. Tapos naglakad kami. Tapos nag-work ako from 10 p.m. to 7 a.m. Tapos nagtrabaho ako sa post office from 9 o'clock to 1 o'clock. Tutulog ako ngayon. Mamaya papasok naman ako ng 10. So, patayan to. Just a form of encouragement. Kung
grabe na yung schedule ko and nakakaya naman pagsabayin yung school and yung work, tas yung personal life and also yung spiritual life. I guess kaya nyo rin and I'm confident na mas kakayanin nyo kasi hindi naman lahat ng tao ganito ka grabe yung schedule. Time management lang talaga and prayer lang kasi hindi naman ibibigay sa'yo ni Lord kung hindi mo kaya, diba? Hi, so na-bless tayo kasi nakip ko yung work ko sa Dubai and nag-work ako remotely while in Canada. So if you're curious kung ano yung ginagawa ko, I'm actually part of HR department. So my work is HR and staff liaison lead. So basically, nagsusupport ako sa HR function, mainly sa recruitment. So for all recruitment matters, ako yung nagsusupport doon. Part pa rin ako ng management wherein nagsusupport ako sa CEO to update him about the progress, kung kamusta na ba, and alert the HR manager if ever meron tayong mga delay kasi that's part of performance management. So in a nutshell, that's what I do and thankfully, na-retain ako. So yun lang naman ang ginagawa natin dito and back to work na tayo. Good morning! So nandito na tayo sa bus stop. Hihintay natin yung bus papuntang school. Doon lang, malapit lang kami sa house. 5 minutes walk lang papunta sa bus stop. And umaalis ako ng bahay mga 8 kasi 9 a.m. yung bus ko. 9 a.m. yung class ko. Pero may allowance yon. Like 40 minutes lang yung biyahe and isang bus lang, dire-diretso na. Hi guys! So ganito yung classroom dito sa UVic. Ganyan yung classroom setup. So katatapos lang ng klase namin. Pero ayan. So, may 2. Tapos tingnan nyo yung view sa labas. So, actually, malaki yung classroom. This time, since natapos ko na yung 2 assignments and sobrang ang haba niya. Wait lang, pakita ko lang yung overview ng task para at least ma-visualize nyo. So, ayan, parang ganyan yung assignment. Sobrang may presentation and hindi lang yan basta-basta PowerPoint ha. Like, you really have to record yourself presenting it. Another one is, kita nyo yan, term paper namin, group study siya. It's a marketing plan. 8 pages, friend. Katatapos ko lang siya i-wrap up. So, this is not to discourage you or para makita nyo na grabe ang busy naman niya. Disclaimer lang, hindi lahat ng tao will have the same schedule as mine. You get to choose your schedule sa school. It was also my choice to have 2 jobs. So, hindi naman siya required, but then I just want to maximize all the opportunities na meron tayo right now, and I'm thankful for it. And I hope that na-inspire pa rin kayo after watching this. It's really a good place to come here, and we don't regret coming here so far. Currently, kahit ganito yung life, which is very far from our life in Dubai, joyful pa rin yung heart namin. We are still assured by God na, alam mo, we still see God moving in every situation. The fact na na-bless kami agad ng work, sobrang thankful na kami doon and maayos naman yung buhay namin dito. And of course, we miss Dubai sometimes. Ganoon na rin yung Pilipinas. But then, we just always remember why we're here, ano yung pangarap namin, and yung long-term goals namin. And that keeps us moving. For as long as we're together ni Luigi, hindi tayo nakakalimot kay God. And we're not forgetting then yung mga responsibilities and obligation natin back home. Then I guess, all is well. Salamat! And I hope to take another video by next term. Kasi for sure that will be another story to share. Bye-bye!